Mukhang delikado ngayon ng Clippers dahil 0-2 na ang start nila since naglaro si James Harden. Pero sasabihin naman, maaga pa yung season, pwede pa makapag-adjust yan. Naka back-to-back step back naman si Harden kanina nung mga second quarter. Ang makikita mo lang sa sequence na yon si Powell, PG at Terrence Mann. Obvious point guard mo si Harden. Nakailang segundo bago gumalaw si James Harden pero naipasok naman yung tira. Pero kung si Westbrook kasi ang andon, iba ang gagawin niya sa sitwasyon na yon. Gagalaw siya dun. Si Harden ang best shooter nila na kailangan din siya yung kukuha ng bola at hindi siya yung hahanapin. Dahil yun ang ginagawa ni Kawhi kapag nasa loob siya ng court. Siya yung humahanap ng pwesto, hindi yung aabang lang. Sa start ng fourth, dikit pa yung laban pero umalagwa yung Brooklyn. Mas umiikot kasi sa kanila yung bola. 21 points si Looney Walker. Si Day'Ron Sharpe naman, 11 points. 45-17 ang bench point ng Nets kontra sa Clippers. Dati yung LA yung number 1 dyan. Walang naka-above 15 points sa starting unit ng Brooklyn na injured pa kanina si Cam Thomas, yung number 1 scorer nila. Sa Clippers naman si PG meron 24 points, si Kawhi nasa 17, si Harden 12 points. 9 attempts per game lang si Harden sa dalawang game. Ang expected na bababa doon ng attempt si Russell Westbrook dahil magiging point guard siya. Mas better shooter din kasi si Harden kumpara kay Westbrook. Inside points, si Westbrook talaga yung aasahan mo doon. Mid-range shooter si Kawhi. Matchup naman si Paul George. Kaya nga sabi dati ni Blake Griffin, in papers kapag malakas yung team, alam mo na yung kakalabasan nun. Maganda yung lineup ng Clippers. Yung play na lang talaga yung kailangang ayusin sa mga susunod na game pa. Mahaba pa yung season. Sa starting 5 din, 5 magkakaibang position ang meron sila. Yung mga fans din ng Brooklyn, sinigawan na lang si Harden nang walang puso at quitter. Kasama din yung Daryl Morey. Hindi kasi maganda talaga yung start ngayon ni James Harden. Yung inalisan naman niyang team na Sixers nanalo versus Boston. Sila ang number 1 team ngayon sa East. 20-16 sa bench points ang Philadelphia para napaganda pa sila ngayon. Repairable pa yung second unit ng Boston kasi kapag si Tatum nag-struggle walang papalit sa kanya sa second unit. 16 points, 15 rebounds at 6 assists ang meron dito kay Tatum. 29 points naman kay Porzingis. Si Joel Embiid naman sa Philadelphia meron 27 points, 25 naman para kay Maxey. Dalawang sunod na talo para sa Boston, 6 na sunod na panalo naman sa Sixers. Inararo naman ni LeBron itong si Dillon Brooks sa game kanina ng Rockets at Lakers. Wala si Anthony Davis dahil sa injury, dahil sa adductor hip. Sa last time kasi, ang injury nilagay sa kanya, hip spasm. So hindi ko alam kung magkapareho yon. Si AD kasi may history talaga ng lower body injury kaya kailangang i-monitor yon. Kahit hindi pa malala ang injury na yon, pwede kasing lumala dahil pwedeng bumalik yung injury nakuha niya dati. Parang sasakyan lang yan, kapag may nasira doon kahit ayusin mo pa siguradong babalik ang problema. Tambak din ang Lakers kontra sa Rockets. Unang beses na umabot ng 50% mark ang Houston sa nakaraang 1,000 days. Hindi ka na rin maaasar ngayon kay Dillon Brooks, matatawa ka na lang din sa ginagawa niya. Kasi kanina nakatitig lang siya kay LeBron nang walang ginagawa. Mind games lang din naman eh. Pero nirespeto pa rin naman siya ni LeBron. Sabi nga ni Brooks, papagurin niya si LeBron bago dumating ang fourth. Hindi naglaro si LeBron kasi tambak talaga. Baka madali pa ng injury. 71-99 papasok yun ng fourth. Garbage time na rin. Nangyari doon 24 points para kay Hachimura, 22 para kay D'Angelo, 18, 5 and 6 para kay LeBron. Si Dillon Brooks naman 5 points, 4 rebounds at 1 assist. Plus 18 siya sa plus minus dahil sa defense niya. Hindi maganda yung kanyang scoring pero yung depensa naman andun pa rin. Napasigaw na lang si Dillon Brooks kanina nung bantayan niya si LeBron at magkaroon ng turnovers. 28 points naman kay Jalen Green na merong 5 out of 6 sa 3-point area.